Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May kalahating oras nang nakahiga sa duyang yantok si Kimberly sa ilalim ng punong mangga. Ang isang paa ay nakabitin sa lupa at inuugoy-ugoy ang duyan. Napalingon siya sa gate nang marinig na may nagbubukas ng gate na bakal. Nagsalubong ang mga kilay ng dalagita nang makita kung sino ang pumasok. "Hay mahal!" Si Renz, ang kaibigan at kaklase ng Kuya Patrick niya, bumalikwas ng bangon ang dalagita at sa naniningkit na mga mata ay hinarap ang binata. "Isa ka pa," salubong niya rito sa nagagalit na boses. Biglang nahinto sa paghakbang si Renz na nagtaasan ang mga kilay. Inilahad ang dalawang kamay sa ere. "Bakit? Ano nang nagawa ko?" Nagtatakang wika nito. Lalong tumalim ang mga mata ng dalagita. "Bakit isinumbong ninyo sa daddy na nandoon ako sa party ni Riza kahapon?" angil niya. "Hindi pa ba sapat yung ipinagtabuyan ninyo akong pauwi?" "Ay iyon ba?" Marahang natawa ang binata. Humakbang patungo sa punong kinatatalian ng duyan. Sumandal ito roon at namulsa. "Oo, iyon nga," sarkastikong sagot ng dalagita. "Kimberly, hindi ako ang nagsumbong. Si Patrick lang. Isa pa, kung ako ang kuya mo ay ganoon din ang gagawin ko." "Siguro naman ay hindi kaila sa iyo ang uri ng mga kaibigan mayroon ang Riza na yon," paliwanag ni Renz. Ang Riza na pinag-uusapan nila ay bagong lipat lamang sa kanilang bayan. May 6 na buwan na marahil. At hindi naging maganda ang impresyon sa babae ng mga taga roon dahil malimit itong tumanggap ng maraming bisitang lalaki sa bahay nito. At gusto pa ngang maghinala ng iba na gumagamit ito ng bawal na gamot, bagaman wala namang makitang ebidensya roon. At sa loob ng 6 na buwan nito mula nang malipat ay 4 na beses na itong nagpa-party. At malimit nitong maimbita ang Kuya Patrick niya at si Renz. At karaniwan na, bagaman hindi direktang sinasabi ng kuya niya ay naririnig niya sa ibang tao na medyo may pagka-wild ang party, lalo na kung medyo gumagabi na. Palibhasa itiyahin lang ng babae ang kasama sa bahay. At kahapon nga ay ganoon na lamang ang gulat ni na Patrick at Renz nang datnan doon si Kimberly kasama ang dalawa niyang barkada at kaeskwela na sina Lilibeth at Anna. Nang oras ding iyon ay pinauwi siya ng Kuya Patrick niya gayong halos nauna lamang sila ng ilang sandali sa mga ito. Kahit nang sabihin niyang imbitado naman sila ay hindi siya pinakinggan ni Patrick. "Kung ayaw mo kay Riza at sa mga kaibigan niya, bakit nandoon kayo ng Kuya Patrick?" muli niyang angil. "May sinabi ba akong ayoko kay Riza o sa mga kaibigan niya?" amused na tanong ng binata. 2 o 3 sa kanila ay kaibigan din natin. Ang ibig namang sabihin ng Kuya Patrick mo ay masyado ka pang bata para sa mga ganoong uri ng party. Kayo ng mga classmate mo. At kayo ni Kuya Patrick ay mga matatanda na, ganoon ba? Patuyan niyang sabi. Kasi, pareho kaming dalawa ni Patrick na 22 ang edad at ikaw ay 16 pa lang. Maliban pa sa may kaunting drinks ay para lang sa mag-boyfriend ang party kagabi. Bukod pa sa katotohanan na hindi ka nagsabi ng totoo sa daddy mo sa totoong pinuntahan mo. Pero hindi mo naman kailangang sabihin kay daddy. Nag-round tuloy ako, mangyak-ngyak niyang sinabi. Ang parusa ng daddy niya sa pagsisinungaling at pagpunta sa party ay hindi siya pinayagan na umalis ng bahay pagkagaling ng eskwela sa loob ng 1 linggo. Bahay-eskwela-bahay lang ang rutina. Nilapitan ng binata ang dalagita. Patawad tungkol doon, Kimberly. Pero maniwala ka sa akin, inapila ko kay Patrick na huwag ka nang isumbong sa daddy mo, maisimpat siya ang tinig nito. Subalit hindi maalo ang dalagita. Tumalim pang lalo ang mga mata niya. At bakit ba mahal ka ng mahal sa akin? Hindi mo naman ako girlfriend ha? Tumingala sa itaas ng puno si Renz at nagkamot ng ulo. Pati ba naman iyang tawag ko sa iyo mula pa noong elementary ka ay napag-iinitan mo? Noon iyon. Hindi na akong batang munti. Itinaas ng binata ang isang kamay at ginulo ang buhok ng dalagita.
At may mga crush ka na ngayon kaya ba ayaw mo na sa tawag ko sa iyo? Ganoon ba? Nakangiti nitong sinabi. Wala kang pakialam, ha, bulyaw niya na sinabayan ang tayo mula sa kinaupo ang duyan. Basta huwag kang mahal ng mahal sa akin. Susubukan ko, natatawang sagot ng binata. Pero alam mo naman, mahirap talagang iwan ang mga nakasanayang gawi. Pagkatapos ay lumakad na papasok sa bahay si Renz. Nang nakakailang hakbang na ito ay nilingon si Kimberly. Nasa loob ba si Patrick? Ewan. Liling-iling na nagtuloy-tuloy sa loob ng bahay si Renz. Naiwan si Kimberly na sinundan ito ng tingin. Sa totoo lang ay matindi ang crush niya sa binata pero kahit na ano ang mangyari ay hindi niya ipaalam dito. O kahit na kanino pa man. Alam din niyang hindi lamang siya ang may crush sa binata. Kahit ang mga classmate niyang babae ay lantaran ang pag-aming type ng mga ito si Renz. Bakit ba, star basketball player ng college department si Renz. Bukod doon ay scholar pa. Hindi dahil atleta ito kundi dahil talagang matalino ang binata. Idagdag pa ang mga katangiang iyon sa pagiging gwapo nito. Subalit may girlfriend na ito. Si Diane. Ang muse ng basketball team ng mga ito at classmate din ni Renz at Patrick. Chemical engineering ang kursong kinukuha ng binata at magtatapos na sa taong ito. Siya man ay magtatapos sa taong ito ng high school. At pagtatawanan siya ng marami kapag nalamang kasama siya sa nahihibang sa binata. Kahit minsan ay hindi siya nagpapahalata ng kanyang damdamin. Katunayan niya, mas ninanais pa niyang pagmasdan ito mula sa malayo kung walang nakakapuna. At kung nasa kanila si Renz at kausap ng kuya patent niya ay dumidistansya siya. Ano ba naman ang malay niya na sa dinami-dami ng lalaking nakilala mula noong nagdalagita ay kay Renz pa siya nagka-crush. Marami namang nanliligaw sa kanyang mga kaklase at schoolmate pero binasted niyang lahat ang mga iyon. Para sa kanya, totoy ang mga ito kumpara kay Renz. At habang tumatagal ay lalo niyang nararamdaman na sumisidhi ang paghangang iniukol niya sa kaibigan at kaklase ng kanyang kuya Patrick. Subalit pilit pa rin niyang ipinapasok sa isip na lilipas din iyon. Na isa lamang iyong puppy love. At hihintayin na lamang niyang mawala ang damdaming iyon ng kusa. Matuling lumipas ang mga araw at abala sina Kimberly at ang mga kaibigan niya sa pag-aayos ng hall na pagdadausan ng senior prom. Ma'am Portia, pantay na po ba? Si Kimberly na nakatuntong sa isang hagdan ng kahoy habang ikinakabit sa dingding ang mga lettering. Kaunti pa sa kanan, Kimberly, yes, that's right. O sige, bumaba ka na dyan. Sinulyapan ng maestra ang 3 pang estudyante na naggugupit ng mga kartolina. Oh girls, break muna. Mamaya na uling hapon, pupunta muna ako sa office. Sige po, ma'am. Nagsabay pa ang 4 na babae. Oh Kimberly, break daw muna. Pupunta ba tayo sa kantin? Si Lilibeth. Naka, anong kantin ang sinasabi mo? Holiday ngayon, si Ana na tumayo mula sa pagkakasalampak sa baldosa at nag-una. Sa labas ng school na lang tayo mag-snack. Hoy, kakakain lang natin ang tanghalian Alauna media pa lang. Sa bahay na lang kayo mag-snack dahil sabi ng mommy, magluluto siya ng arroz caldo. Sagot ni Kimberly na ipinatong sa mesa ang hawak na pandikit. Pagkatapos ay naupo sa dulong mesa. Kung gusto ninyo, maglaro na lang tayo ng katotohanan o parusa habang hinihintay natin si Ma'am Portia. Suhestyon nila ilan na lumakad patungo sa isang sulok at kinuha ang isang basyong bote ng soft drink. Okay lang sa akin kahit na anong laro, si Kimberly. Boring naman, sabi ni Ana. Kung panoorin na lang natin ang boys na nagpa-practice ng basketball sa court. Diba, Kimberly, naroon ang kuya Patrick mo at si Renz? Tumango ang tinanong. Gusto ko ang ideyang iyan, segunda naman ni Lilibeth na may crush din kay Renz. Mahiya kayo ha. Halata masyado ang pagpapakita ninyo ng crush kay Renz. Alam naman ninyong may girlfriend na iyon. At balita ko'y ubod ng selosa si Diane. Si Kimberly uli. Hay naku, ewan ko ba dyan sa dalawang iyan, Kimberly? Parang mga sira. Bukod sa may girlfriend ay tiyak na hindi kayo papansinin noon dahil ang babata natin. Sila ilan na naupo sa baldosa at inikot-ikot ang bote ng soft drink. Umirap si Lilibeth. Ang killjoy ninyong talaga. Hindi naman kailangang pansinin kami ni Renz. Okay na iyong makita namin siya at mangitian kami. Talaga. Sambat ni Ana. Kung di ko pa alam na iyang isa dyan ay may crush kay Patrick. Namula si Leila. Ngumiti si Kimberly.
Tulad niya ay sinisikap nila ila na huwag ipahalata ang crush nito sa kuya niya. Pero hindi nakuhang itago ng dalagita ang malimit na pagsulyap kay Patrick. At malimit itong napapatanga kapag nasa paligid ang binata. Ano? Hindi naman ganoon ka-obvious, sagot nila ila na sinisikap maging kaswal ang boses at tumingin kay Kimberly na nakangiti pa rin. Kayo, kulang na lang ay yakapin ninyo si Renz. Nagtawanan ang dalawa nang makita ang pagbablush nila ila. Sige na nga, maglaro na lang tayo at baka mapikon ka pa. Si Anna na naupo sa tabi ng kaeskwela. Sumunod na rin si Lilibeth at Kimberly. Basta kung sino ang taya talagang susunod ha. Si Lilibeth. Hindi nagtagal ay nagkakatuwaan na ang apat na mga dalagita sa paglalaro. Isang ikot ng bote at natapat kaila-ila ang bote. Katotohanan o parusa, sabi ni Anna. Parusa ay teka, katotohanan na lang. Alanganing sagot nila ila. Nagsulyapan sina Anna at Lilibeth. Pagkatapos ay nagbulungan. Nagtatakang nagkatinginan sina Laila at Kimberly. O sige, sagutin mo ng totoo ha. Kami sport lang. Si Lilibeth na muling sumulyap kay Anna. Ano ang sinabi sa iyo ni Patrick nang minsang hilahin kanya sa likod ng mga halaman noong isang araw na nag-uwian? Biglang napahugot ng hininga si Kimberly. Hindi niya alam iyon. Si Laila ay hindi malaman ang gagawin. Pinamumulahan ito ng mukha. Fo, iyan ha. Ano ba ang sasabihin noon sa akin? Ano nga ba? Kaya nga itinatanong namin Sumagot ka ng totoo. Si Anna na sinigundahan agad ni Lilibeth. Ilang segundong hindi nakakibo si Laila. Muling nagsalita si Anna. Magkakaibigan naman tayo, di ba? Ang sekreto ng isa, sekreto ng lahat. Huminga ng malalim ang dalagita. Gusto niyang siya ang partner ko sa senior prom. Kaya raw nila ni Renz na pumasok sa party. Nagtilian ang dalawa. Nakangiti lamang si Kimberly na nakatingin sa nakayukong si Laila. Matanda ito ng 1 taon sa kanilang 17. Matagal na niyang alam na may crush ito sa kanyang kuya Patrick, pero hindi niya alam na may katugon mula sa kapatid. Sa paanong paraan ay gusto niyang managhili sa kaibigan. At least, iyong crush nito ay crush din ito. At sino nga ba ang may alam, baka mag-boyfriend na ang dalawa kung ang pagbabatayan ay ang nalaman niya ngayon. Patuloy ang pag-ikot ng bote. Si Lilibeth ay nautusang magtapon ng lahat ng basura. Si Anna naman ay ipinatastas ang mga naikabit na letterings at muli ring ipinadikit. Bumalik uli kay Laila ang bote na consequence na ang pinili. Pinabili ito ng soft drink sa labas ng school. Hanggang sa matapat ang bote kay Kimberly. Nagkatuwaan ang tatlo. Leon ang unang pagkakatapat ng bote sa dalagita. Sa wakas, si Laila. Akala ko ay hindi ka na matataya. Gusto kong isiping ginagamitan mo ng psychokinesis ang bote para huwag matapat sa iyo. Ako ang iisip ng tanong at utos, ha? Leong mahirap. Si Lilibeth na nakangiti. Katotohanan o parusa? Parusa, nakangiting sagot ni Kimberly. Ano pa ba ang maaaring iutos gayong halos nagawa na ng mga kaibigan? Saglit na nag-isip si Lilibeth. Pagkatapos ay ipinitik ang dalawang daliri. Alam ko na. Napatingin ang tatlo rito. Lumabas ka ng building na ito at ang unang lalaking makasalubong mo sa loob ng nasasakupan ay halikan mo. Ano? Si Kimberly na namilog ang mga mata. Paano kung si Mang Tasyo ang makita ko? Na ang tinutukoy ay ang janitor. Kanina lang ay nakita ko siya dyan sa labas. Oh, ano? Di halikan mo sa pisngi ng walang sabi-sabi. Oo nga, Kimberly. Kami, sport lahat, ha? Huwag kang madaya. Oo na. Padabog na tumayo ang dalagita. Komo ngayon lang ako nataya, pinahirapan niyo naman ang utos. At mabigat ang mga hakbang na lumabas ng hall ang dalagita. Walang dayaan, ha? Maninilip kami, hiyaw ng tatlo. Tumayo na rin ang mga ito at sinundan ng tanaw si Kimberly. May 6 na dipa na halos ang nalalakad ni Kimberly at wala pa rin siyang makitang tao. Sana nga ay wala. Ang utos ay sa loob ng nasasakupan lang ha. At sana ay umuwi na rin si Mang Tasyo. Kahit ba sa pisngi mukha namang hindi naliligo ang janitor nilang iyon. Ang tatlong nakamasid kay Kimberly ay pare-parehong napatutok ng bibig ng mapuna ang isang taong patungo sa dinadaanan ni Kimberly. Ay, ang daya. Sana, ako na lang, sambit ni Anna. Hayaan mo na.
Saway ni Lilibeth. Huwag kang maingay. Magtago tayo. Nagulat pa si Kimberly nang sa pagtaas niya ng mukha ay makitang makakasalubong niya si Renz. Napahinto siya sa paglakad. Renz, bulalas ng dalagita. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib niya. Sa lahat ng tao sa mundo. Pwede namang ang Kuya Patrick niya. O Kimberly, bakit para kang nakakita ng multo dyan? Si Renz na nagtaka sa pagkatigagal niya. Hindi malaman ng dalagita ang gagawin. Nilingon ang tatlo sa building. Nakita niyang sumenyas ang mga ito na gawin ang utos bago muling umatras. Sinundan ni Renz ang nilingon niya. Sina Leila ba iyon? Tapos na ba kayong mag-decorate ng hall? Ang kuya ko, nagkakandautal siya. Paano ba niya lulusutan ito? Kanina pa umuwi. Pauwi na nga rin ako. Kanina pa tapos ang practice at ako na lang ang nahuli. Bakit ba? Isang lingon pa uli sa tatlo ang ginawa ng dalagita. Naiinip na ang mga ito. Siya naman ay parang gusto nang maiyak. Anong problema, mahal? Muling tanong ng binata na nagsasalubong ang mga kilay, may problema ba sa loob? Renz, naglalaro kami ng katotohan o parusa. Ako ang taya. At ano ang iniutos sa iyo? Nagyuko ng ulo ang dalagita. Huminga ng malalim bago alanganing tumingin dito. Hahalikan ka. Mas gusto kung sino ang kauna-unahang makita kong lalaking dadaan dito. Sandaling hindi nakakibo si Renz na patitig sa dalagita. Pagkatapos ay ngumiti. Talaga? Mabuti naman at ako ang napadaan. Muling sinulyapan ang kinaroroonan ang tatlo na biglang nag-atrasan patago. Wala bang ibang paraan para makalusot ka sa utos sa iyo? Amused na tanong ng binata. Iling ang isinagot ng dalagita. Sila ay napaka-sporty lahat pagdating sa turn nila. Mahinang sagot niya. Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Maya-maya ay kumislap ang mga mata ni Kimberly at tumingala sa binata. May paraan, Renz. Sa susunod na kabanata, inaasahang magkakaroon ng nakakakilig at di inaasahang tagpo sa pagitan ni na Kimberly at Renz dahil sa utos ng laro. Maari rin itong maging simula ng pagbabago sa kanilang relasyon at ng unti-unting paglalantad ng tunay na damdamin ni Kimberly. Kaya abangan natin.